Good afternoon. Ako po ay mag-uulat tungkol sa araw at ang buwan. Noong unang panahon, ang araw at ang buwan ay mag-asawa. Pareho silang magkasiliwanag at magkasama sa langit. Kaya't ang mundo ay laging maliwanag. Dahil dito, nahihirapan ang mga tao sa kanilang pamumuhay sapagkat hindi nila alam kung kailan sila dapat magpahinga o matulog. Dahil laging maliwanag, patuloy silang nagtatrabaho kahit gabi na. At hindi sila nakakatulog, maliban na lang kung sila ay labis na pagod. Si Haring Araw ay tinuturing na lalaki at si Reynang Buwan naman ang babae. Ang kanilang mga anak ay ang mga bituin. Sa kabila ng kanilang pagsasama, madalas silang mag-away dahil si Reynang Buwan ay naiinggit at gustong higitan ang liwanag ng araw. Nainis si Haring Araw sapagkat gusto niya ang gabi lamang lumiwanag si Buwan upang magpahinga ang mga tao. Ngunit naging mayabang si Reynang Buwan at ayaw niya magpatalo. Dahil sa sobrang galit ni Haring Araw, sinabuyan niya ang itim na bagay sa mukha ni Reynang Buwan. Dahil kung bakit naging madilim ang kalangitan sa mukha nito. Labis namang nasaktan si Reynang Buwan at nagpasya siyang makipag-iwalay kay Haring Araw. Sumama sa kanya ang kanilang mga anak na mga bituin. Kaya mula noon ay magkasalungat na ang kanilang paglitaw sa langit. Kapag sumikat ang gabi, nawala naman ang buwan at mga bituin. At kapag gabi naman ay lumilitaw sila. Simula noon, naging tama na ang takbo ng buhay ng mga tao. Alam na nila kung kailan magtrabaho at kung kailan magpahinga. Ang pagsikat ng araw ay hudyat ng araw at paggawa. Habang ang pagsikat ng buwan ay tanda ng gabi at pagpapahinga. Ang Tagaytay. Ang Tagaytay ay isang kilalang lugar sa Pilipinas na matatagpuan sa mataas na bahagi ng lupa nang nakatanaw sa lawa ng Taal. Maganda ang tanawin dito at malamig ang klima kaya't dinarayo ng maraming turista. Noong unang panahon, mahirap pa dito makarating at iilan lamang ang nakatira roon. Karamihan ay mga magsasaka. Ayon sa alamat, noong panahon ng Kastila, may isang magsasaka na nakatira sa mataas na bahagi ng bundok, kasama ang kanyang magandang anak na babae. Dahil sa sobrang seloso, ayaw ng ama ng manligaw ang sinumang binata sa kanyang anak. Kapag may nanliligaw, hinahabol nito gamit ang kanyang bolo. Tuwing may umaakyat na binata, sumisigaw ang dalaga na taga-itay. Taga-itay. Kaya nga dito mismo, nga dito nabuo ang Tagaytay kasi kapag tumawag ang anak niya, sinasabi niya taga-itay. Taga-itay. And upang balaan ang kanyang ama. Isang araw, isang opisyal ng Kastila at ang kanyang alalay na umakyat sa lugar. Narinig nila ang sigaw ng babae at nakita ang lalaki may dalang bolo. Kaya't natakot sila na hindi na magpatuloy dahil dito tinawag ng mga Kastila ang lugar na Tagaytay mula sa sigaw na taga-itay na narinig nila mula sa dalaga. Mula noon, iyon na ang naging pangalan ng lugar na kilala ngayon bilang Tagaytay. So, ito na po. The Legend of the Mermaid. Noong unang panahon, may mag-asawa na Juan at Juana na naghahangad na magkaanak na and then pagka 3 taon na
nabuntis si Juana, and then syempre pag nabuntis, mayon din parang kung sa aton. Ang indili ni Juana ay ang bangos. Sinanap-hanap niya ang bangos, kaya't araw-araw si Juan nasa dagat para manghuli ng bangos. And then, isang araw nakilala ni Juan si Haring Bangos na naghandog sa kanya na maraming bangus kapalit ang pangakong ibigay ang kanilang anak sa pagdating nito sa 7 taong gulang. Nang pinanganak na si Maria, Maria kasi nga rin sa kanabata. And then, lumaki itong maganda, mabait. Ngunit nang sumapit ng 7 taon, tumanggi ang mag-asawa kasi ihahatag na parang ibibigay na ang bata pagsapit ng 7 taon. Kaya ang mag-asawa ay si Juan ay inilayo niya agad si Maria ng kanyang pamilya kay Haring Bangos. And then si Haring Bangos ay isinumpa sila na kukunin si Maria kapag lumapit daw ito sa dagat. Isang araw, nadulas si Maria sa dagat at hindi na nakita. Makalipas ang panahon, nakita ng magulang ang isang nilalang na kalahating tao at kalahating isda. Si Maria na ang naging isang sirena. So, sa pagkakanera, si Maria nawara. So, pagkawara ni Maria, hanap-hanap nila, pero naka-years, hanap-hanap niya si Maria nga sana bumalik, pero wala na balik. Sa one time na naimod nila, may siya naimod sa dagat na ang kalahating tao, ang kalahati naman ay parang may kaliskis, ito na nga, parang isda, parang kwan sa isda.